Bakit nga po ba galit na galit, no, ang mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Eto, ipapakita ko ho sa inyo mga bossing. Saan ba talaga nagsimula daw ito? May nakita kaming video, nasa sa inyo na po yun mga kababayan. Alias Banat B. Wait lang. Ha? Ito po yung ipe-play ko mga bossing. Ayan ho ha. Yung video na yan. Video po yan. Pakinggan nyo ha. Yan yung ipe-play ko. Okay? Nasa sa inyo na po to kung paniniwalaan nyo, pero ako parang medyo approve sa akin. No? Yung pagkakasunod-sunod nung pangyayari. Same time, ipapakinig natin to dahil hindi ko alam kung kanino galing mga bossing. Okay? Walang nagko-comment na DDS oh. Ano ginagawa nyo dyan? Humihikbi kayo dyan sa gilid. Inuutos ako kayong mag-comment. Mag-comment kayo! Oh, wala. Duwag. Sabi ko na nga, pagka hindi kayo nag-comment, duwag kayo. Pag nag-comment kayo, matapang kayo. Si Mark Ramos, tinrigger na naman yung mga DDS. Napipi na kayo dyan. O, makinig na lang kayo. O, eto. Kung a-agree kayo. O. Kulay-putin, pakialaman. Kung amahan ra ba, ipalubong sa akong ama. Ginabuhin yung kinsa may mapatay ni mo, pangit ni mo. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles? Bakit daw milyon-milyong... Ayan o Ayan. Papakita ko sa inyo. O ayan, yung pe-play. Pe-play nating onte o. Bakit daw... Ang ibinabayad sa mga bayarang vloggers... O bakit daw Duterte kay President Bongbong Marcos. Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni... Mga bayarang vloggers daw po. Bakit milyon-milyon daw po? O ayan. Kagaya ni... Trixie Angeles, Byron Chris... Aba! Malalaki pala ang bayad. Hindi ako gumawa nitong video na ito. Pero sinave namin kung sino yung kung saan nanggaling ho, mga kababayan. Oh. Cristobal alias Banat B, Claire Contreras at... Kasama sa payroll si Maharlika daw. Sabi nitong gumawa ng video. Sino pa? Alias Maharlika at Crisette Chu upang si... Pati si Crisette Chu. Crush ko yun dati. Grabe matindi ang gumawa nitong video na to. Bakit? Sabi, bakit? Nagbabayad sila ng milyon-milyon sa mga vloggers. Bakit nga daw ho ba? Pakinggan na lang natin. Tuloy. Raan ng Administrasyong Marcos. Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pangundangang paglustay ng Intelligence Fund ni Vice President Sara Duterte. Linawin ang... nagsimula daw doon sa pagputol ng Intelligence Fund. Kongreso ang 650 milyong Intelligence Fund na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ay matapos mapagalaman na nag-disappear ang 125 milyon na Intelligence Fund ni Inday. Dahil nga doon sa, kumbaga, nagulat sila. Ubos ang 125 million daw po ng 11 days, mga kababayan. Boss Red, shout out sa iyo. Sir Arvin Vlog, shout out sa iyo. Rodsen, diyan nila ginagastos ang 51 billion at 125 million, sabi ni Rodsen. Di ba kasama si SAS? Nasaan si SAS? Ewan ko ho. Tuloy. Sara sa loob ng 11 days. Katapos nito ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Oo nga Agree ho kayo doon mga kababayan? Nung simula, nung talagang hindi na pinayagan, binawi, yun, doon na nagsimula yung pag-aamok nila. Mga kababayan. Tuloy. Ibababa ko ulit para hindi tayo Kanyang mga kapatid na si Pulong at si Baste. Lalo pang nagwala mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na yung media.
na kung ano-ano lang yung mga pinagsasasabi ho, mga bossing. 'Di ba? Na pag-aari ng wanted na si Kibuloy na nagtatago. Oh, lalo sila. Siyempre, ikaw ba naman hindi ka mag-aamok diyan, best friend mo, yung may-ari ng media na 'yon. O yung may-ari nung SMNI. Tapos sasabihan, puro fake news ang pinagbababalita. Mag-aamok ka niyan talaga, oh. Tuloy ho. ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigahan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of Jesus. Hindi ko expect yun na kanyang iniimbestiga daw po? Ang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto na Kingdom of na kanyang kulto. Ay, yung mga ibig sabihin yung mga kumakanta doon sa 7 days na rally ni Kibuloy, yung mga nasaan na hindi ko makakanta ng maigi. Unang-una, hindi ako magaling kumanta o hindi ako marunong kumanta. Pangalawa, Bisaya yung kanilang word doon. Nasa na ang 20 pesos na bigas, parang something like that. Oh, di ba? Ibig sabihin, miyembro yun ng mga kulto. Grabe, matindi ho. Nasaan ba yung ano nito? Mismong, Tita Katie, ipasa mo sa akin yung pinanggalingan nito no? Nito, ano tawag dito? Nung video na ito. Okay? Tulog na kasi si Jordan, mga kababayan. Tuloy. of Jesus Christ. Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM noong bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte. Oh, nako! Nagkabawasan na naman. Dahil nabawasan daw ho, mga kababayan, yung pondo ni Paulo Duterte. Na nagpasasa sa pondo ng bayan noong nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang 51 billion na usapin, mga kababayan. 51 billion, ano daw po? pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong Pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit. Gusto pang pagbitiwin sa pwesto ang Pangulo. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa Administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Ang kakapal mooks! Oh, yung pala yun, mga boss chief amo sir. Kayo ho, mga boss chief amo sir, since nandyan naman ho kayo, mga kababayan, baka meron pa po kayong alam kung ano yung talagang pinanggalingan nung galit nila ho, mga boss chief amo sir. Di ba ho? Na-topic na ba natin to lahat? Oh, hindi, meron pa tayo isang topic, mga kababayan. Takot na takot silang mabawasan ang tanging yaman nila. Ikaw ang aking